Marami ang naniniwala na ito na ang katapusan ng maalamat na sniper na si Zemo. Sa wakas, natuntun na siya ng Diyos ng panlilinlang, si Loki. Ngunit ang tanong, sapat ba ang kapangyarihan ni Loki upang tuluyang pabagsakin ang sniper ng sangkatauhan? Huwag nating kalimutan, may dala si Zemo na isang misteryosong bag. Ano kaya ang laman nito? Isang bagay ang sigurado, ito ay para sa isang malapitang laban. Kaya't maghanda para sa mga nakakakabang tagpo na magpapabilib sa lahat. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Poops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 103, Analysis. Matapos ang matinding cliffhanger na iniwan ng Kabanata 103, tila hindi mapakali ang mga tagahanga sa tanong, ano nga ba ang mangyayari kay Zemo? Ang maalamat na sniper ng sangkatauhan, na Binyan Sagang, White Death, ay nahulog sa isang alanganing sitwasyon. Sa wakas, natuntun na ni Loki, ang Diyos ng panlilinlang, ang kanyang lokasyon. Ngunit ang tanong, sapat nga ba ang kapangyarihan ng isang Diyos upang tuluyang pabagsakin ang isang mortal na tulad ni Zemo? Balikan natin ang mga nangyari sa labanang ito. Sa unang bahagi pa lamang, makikita na agad na ginamit ni Loki ang kanyang pambihirang kakayahan. Naglabas siya ng mga clone ni Odin, Thor, at Heracles, tatlong Diyos na kilala sa kanilang hindi matatawarang lakas. Hindi lang iyon, nagdagdag pa siya ng isa pang bersyon ng kanyang sarili, na tila nagsasabing handa siya sa isang all-out attack laban kay Zemo. Ngunit sa kabila ng tila pagiging perpekto ng kanyang plano, napansin natin na may kakaiba sa kilos ni Loki. Kung babalikan ang Kabanata 101, makikita na ang Loki na nag-uutos sa kanyang mga nilikhang clone ay hindi ang tunay na Loki. Ang kanyang bahagyang panginginig at hirap sa pagkontrol ay malinaw na indikasyon na ang kanyang katawan ay nagiging mas mahina habang ginagamit ang ganitong uri ng diskarte. Dagdag pa rito, ang kanyang divine weapon na Anbaranaut Ring ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang gumawa ng unlimited na replika. Sa kasagsagan ng labanan, isang bagay ang naging malinaw, hindi nagtatagal ang kalamangan ni Loki. Sa isang hindi kapani-paniwalang tira mula sa kanyang sniper rifle, nagawang tamaan ni Zemo ang clone ni Loki na may suot ng Anbaranaut Ring. Ang resulta, bulagta agad ang clone na Loki. Sa puntong ito, tila bumaliktad ang sitwasyon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na tapos na ang laban. Samantala, sa gitna ng tensyon, mas lalong naipakita ang kahangahangang kakayahan ni Zemo. Hindi lamang siya isang ordinaryong sniper, isa siyang mortal na nagtataglay ng lakas at talinong lampas sa inaasahan. Sa tulong ng kanyang Valkyrie, nagawa niyang lumikha ng isang kontrata ng kapangyarihan na kilala bilang Reaper's Contract. Ngunit ang kapangyarihang ito ay may malaking kapalit. Sa bawat bala ng enerhiya na inilalabas niya, isang bahagi ng kanyang katawan ang iniaalay. Ang bawat putok mula sa kanyang rifle ay hindi lamang isang aksyon ng digmaan, kundi isang sakripisyo na nagpapakita ng kanyang determinasyon na manalo. Paano nagawa ni Zemo ang ganitong klaseng kontrata? Ayon kay Brunhilde, ang Reaper's Contract ay isang kasunduang napakahirap makamit kahit para sa isang Diyos. Si Zemo lamang, sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang nagtagumpay na makipagkasundo sa isang Valkyrie sa ganitong paraan. Ang bawat bala na inilalabas niya ay may kakaibang kakayahan. Sa isang eksena, nakita kung paano naghiwa-hiwalay ang isang bala sa maraming piraso, bawat isa'y tumama ng eksakto sa target. Sa kabila ng pagiging mortal, tila lumalampas si Zemo sa mga limitasyon ng tao. Maging si Buddha, isang Diyos na bihasa sa taktika at diskarte, ay napahanga. Hindi niya lubos maisip na ang isang tao ay kayang magsakripisyo ng sariling organ sa laban. Sa puntong ito, ang bakbakan ay tila hindi na lamang tungkol sa lakas o kapangyarihan, ito ay isang patunay ng tibay ng kalooban at pagsusumikap ng isang mortal na lumaban sa isang Diyos. Ngunit habang papalapit si Loki sa tunay na lokasyon ni Zemo, ang tensyon ay lalong tumataas. Ang tanong, ano ang laman ng bag na dala-dala ni Zemo? Kung babalikan natin ang kanyang nakaraan, makikita ang kanyang paggamit ng mga simpleng kagamitan upang makamit ang tagumpay. Sa isang kwento, gumamit siya ng lubid upang itali ang sarili sa isang puno, na naging susi sa kanyang pananatiling nakaposisyon habang nagpapaputok mula sa malayong distansya. Kung ito nga ang laman ng kanyang bag, maaaring ito ang susi upang makabuo siya ng bagong diskarte laban kay Loki. Ngunit sapat nga ba ito upang malampasan ang sitwasyon? Si Loki, sa kabila ng pagkawala ng Anbaranaut Ring, ay nananatiling isang Diyos ng panlilinlang. Ang kanyang kakayahang manipulahin ang kanyang paligid at linlangin ang kalaban ay nananatili pa ring isang banta. Sa kabilang banda, si Zemo ay patuloy na nagpapakita ng hindi matatawarang diskarte at talino sa bawat galaw.
Ngayon, alam kong ang tanong na pumapasok sa isipan ninyo ay, sino nga ba ang tunay na nakalalamang sa kanilang dalawa sa laban? Sa kasalukuyan, ang masasabi kong may kalamangan ay si Simo. Tandaan, sa oras ng pag-upload ko ng video na ito, siya ang may lamang. Dahil nagawa ni Simo na ubusin ang napakaraming replika ng mga Diyos na nilikha ni Loki. Hindi lang basta-basta mga clone ito, kasama sa mga iyon ang isang replikang Loki na pinatibay at pinalakas pa mismo ni Loki gamit ang kanyang purong kapangyarihan upang magmukhang siya talaga. Ngunit kahit ganoon, nagawa pa rin ni Simo na talunin ito, isang patunay ng kanyang kasalukuyang upper hand. Gayunpaman, ang kalamangan ni Simo ay maaaring hindi magtagal. Sa pagtatapos ng Kabanata 103, iniwang bitin tayo sa isang napaka-kritikal na eksena, makikitang sasalakay na si Loki mula sa likuran ni Simo. Ang mas masamang balita, sobrang lapit na ni Loki sa kanya, at maaaring hindi na ito maagapan ni Simo. Habang tumatagal ang laban, nagiging mas malinaw ang dalawang bagay, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa lakas ng bawat isa, kundi tungkol din sa kung sino ang may mas matibay na kalooban. Sa kabila ng pagiging Diyos ni Loki, tila hindi niya lubos maunawaan ang determinasyon ng isang mortal na tulad ni Simo. Ang labanang ito ay hindi lamang kwento ng tagumpay laban sa kahinaan, ito ay kwento ng kung paano kayang baguhin ng isang tao ang kanyang tadhana gamit ang determinasyon, sakripisyo, at katalinuhan. Bago tayo magtapos, nais ko ring ibahagi sa inyo ang isang mahalagang detalye na maaaring napansin na ng ilan sa simula pa lang ng Season 1 ng anime, ang iconic na hairpin na suot ng pinuno ng mga Valkyrie na si Brunhilde. Bagay na bagay sa kanya ang hairpin na ito, hindi lamang dahil sa kanyang matikas na presensya, kundi dahil lalo nitong pinatingkad ang kanyang likas na kagandahan. Ngunit sa kabila ng visual na epekto nito, may isang tanong na madalas na sumasagi sa isipan ng maraming manonood, ang hairpin bang ito ay isinama lang basta ng mga may akda upang ipakita ang kagandahan ni Brunhilde? Ang sagot ko, hindi. Hindi ito basta idinagdag lang bilang palamuti. Sa katunayan, ang hairpin na iyon ay may malalim na pinagmulan at emosyonal na halaga. Ito ay isang regalo sa kanya, hindi mula kanino lang, kundi mula sa isang nilalang na tulad niya ay isang demigod, at higit sa lahat, isang lalaking tunay na nagmahal sa kanya. Yes na yes, tama ang narinig ninyo. Ang nagbigay ng hairpin kay Brunhilde ay ang taong minahal siya ng totoo, at hindi si Loki ang tinutukoy ko, bagamat alam natin na may malalim ding pagmamahal si Loki para sa kanya. Ang taong naghandog ng hairpin na iyon ay walang iba kundi si Siegfried, ang parehong Siegfried na pinakulong ni Loki. At kung nagtataka kayo kung saan napatunayan ang impormasyong ito, may ebidensya po tayong mahahanap. Sa mismong Kabanata 103 ng manga, makikita natin ang eksaktong panel kung saan inabot ni Siegfried ang hairpin kay Brunhilde, isang sandaling puno ng damdamin, na nagsisilbing patunay ng kanyang pagmamahal at ng kahalagahan ng hairpin na iyon. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina. Sa bawat pahina, siya'y nandyan, boses ng kasaysayan, sa kanyang tangan. Mga moto, ikaw ang gabay, sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ay taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Mga moto, nag-aapos sa diwa, naglalathala ng kwento ng bawat isa. Sa Ragnarok siya'y tagapagsalaysay, sa laban ng mortal at Diyos ang huling paghimlay. Sa init ng digmaan siya'y naririnig, boses na walang